Hello ECC family. As we all know, we are all under GCQ because of the pandemic. Pero let us take this opportunity to rest and be alone with God. GCQ can also mean God calling you to quietness. Kaya ngayon, as we begin our online service, we encourage everyone to give their undivided attention in worshiping our God and listening to His Word. Even at our homes, God is present in our midst, kasama mo ang Diyos. Kaya ibigay po natin ang best natin sa pag-awit. Kung kinakailangan, pumalakpak, tumalon at sumigaw ng Amen at praise the Lord during the sermon. We encourage everyone na batiin ang isa't isa sa comment section. For this is not just a live stream broadcast, but a gathering of God's people. Don't forget to share this video or tag your friends in the comments. Kaya samahan niyo po kami, let us feel the presence of God at our homes. Let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Good morning, ECC. It's good to be in the presence of the Lord. Good morning po sa mga nandito sa building ng Bayumbong ECC Church. At good morning, blessed morning po sa mga kapatiran po natin na nasa mga tahanan sa oras na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa pong kagalakan na makadaong palad natin ang ating mga kapatid ngayong umaga. Kahapon po ay nagdiriwang tayo ng Independence Day. Kaya salamat nga dahil yan ay ipinapahiwatig, ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay nagbigay din siya ng independensya. Nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo ay nagkaroon tayo ng kalayaan mula sa kasalanan. Amen. Maraming salamat that in Christ we are free to express our faith, our freedom to express our worship to the Lord, our Amen. thanksgiving sa Kanya. Malaya po tayong makapagpuri sa ating dakilang Diyos. Yeah. Kaya ngayong umaga, hinihikayat ko po na handa na po natin ang ating mga puso. Okay? Mga magulang sa mga tahanan ngayon ay I'm sure na handang-handa na po kayo. Nihikayat ko po lahat na tayo po'y tumayo. Tayo po'y lumapit sa Panginoon, hingin natin ang Kanyang gabay, ang banal na Espiritu na siyang gagabay sa atin sa ating kabuuan ng ating pagpuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Panginoon, kami po'y lumalapit nga po sa iyong harapan. Hindi po kami marunong umibig, subalit salamat dahil pinagukulan mo kami ng pag-ibig. At dahil dyan, kami, Panginoon, ay natutong umibig. Panginoon, sa umagang ito, nais ka naming handugan ng mga awit. Nais ka naming purihin ng aming mga awit mula sa aming mga puso. At Lord, I pray na itong mga awit na ito ay tunay nga pong makarating sa throne of your grace. Panginoon, dalangin ko po na linisin mo kami at patawarin mo kami sa mga pagkakasala po naming nagawa ngayong sa mga nakaraang araw at sa araw na ito. Thank you, Lord, for forgiving our sins and for cleansing us. Thank you, Lord. Amen. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kadalasan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang
awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Langit ay aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maiaambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ay aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ay aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Purihin ka, Panginoon. Patuloy po Hallelujah. natin sambahin ang Panginoon. Hallelujah. Patuloy po nating pasalamatan, sambahin, bigkasin po kung ano yung nilalaman ng puso niyo para sa ating Panginoon dahil tunay nga po na Amen. karapat dapat siyang pasalamatan, papurihan at bigyan ng kaluguran dahil indeed siya ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Ating pagmasdan, kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang nasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y
magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Praise you, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, itong awit na ito, Lord God, ay aming inialay sa iyo. Dinggin mo, Panginoon, ang aming mga harahingan ngayong umaga. Yes. Nais ka naming handugan ng mga awit, Lord God. Awiting nagmumula sa aming mga puso ngayong umaga. Hindi po kami marunong umibig, subalit pinagkukulan mo kami ng pag-ibig. Minahal mo kami ng lubusan. Kaya salamat nga, Panginoon, dahil natuto kaming umibig dahil sa iyo. Bakit nga ba pinupuri ka? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit di nasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit di nasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. For the last time, bakit nga ba pinupuri? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit di nasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong
wala nang iba. Yes, Lord, wala kaming ibang minamahal kundi ikaw lamang sa umagang ito. Sinasamba ka namin at dinadakila. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos, the King of Kings and the Lord of Lords. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Salamat nga, Panginoon, dahil kami ay inyong nilalang with purpose upang ikaw ay tanghal sambahin. Turuan mo kami, Panginoon, na sa araw-araw in our daily life, Lord, ay napapapurihan ka, nasasamba ka, hindi lang sa mga awit, paghahaleluya, kundi sa aming buhay, araw-araw, ay nalulugod at naluluwalhati ka. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, pagpalain mo po ang inyong mga anak, mga kapatiran po namin na nasa mga tahanan sa umagang ito, Lord. Abutin mo sila, Lord. Pagpalain mo, maging ang inyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Dalangin po namin ang aming butihing pastor na inyo pong gabayan, Lord, ng bawat salita na kanyang bibigkasin ay sa iyo po magmumula ang lahat-lahat, Panginoon. Hayaan mo po na ang iyong mga salita ay matanim, Panginoon, sa fertile ground. Ito ay magbubunga, na ito ay magmumultiply, Lord God, ng kabutihan sa buhay po namin. Salamat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, itong aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kapatiran na nasa kanilang mga bahay, at ganoon din po dito sa ating church. Maraming salamat po sa inyong pagpunta, na bagamat tayo po ay may mga restriction, pero makikita po natin na maluwang po naman itong ating church. At sa umagang ito, ang ating pong pag-aralan ay matatagpuan po sa Exodus chapter 6, verses 1 to 8. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, tayo po ay tumayo at tayo po ay ating pong basahin ang ating teksto sa umagang ito. Ang ating pong reference sa umagang ito ay matatagpuan po sa Exodus chapter 6, verses 1 to 6. Ito po ang sinasabi. Then the Lord said to Moses, "Now you will see what I will do to Pharaoh. Because of my mighty hand, he will let them go. Because of my mighty hand, he will drive them out of his country." God also said to Moses, "I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. But by my name, the Lord, I did not make myself known to them. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, where they live as aliens. Moreover, I have heard the groaning of the Israelites, whom the Egyptians are enslaving, and I have remembered my covenant. Therefore, say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being enslaved or slave to them. I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. I will take you
as my own people, and I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God, who brought you out from under the yoke of Egyptians. And I will bring you to the land I swore with uplifted hand to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob. I will give it to you as a possession. I am the Lord. May God bless His word. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po muli sa umagang ito na kami po ay makapagpapatuloy sa aming serbisyo sa pamagitan po ng live streaming na ito. Salamat po Panginoon dahil kahit kami po ay magkakalayo, ay pwede po kaming magkaisa na manalangin at magpuri, magpasalamat sa inyo. Salamat din po sa mga kapatid na naririto ngayon sa simbahang ito upang kami po ay magkaisa. Dalangin ko po na buksan po ang aming puso, ang aming isipan, na anuman po ang iyong mensahe, nawa po ay maintindihan po namin. Panginoon, dalangin ko po ang iyong banal na Espiritu nang siyang mangusap sa amin. At anuman po yung mga bagay na gusto mong ihatid sa amin na yung mensahe, Panginoon, may you anoint your servant to speak with your word with power and with wisdom, Panginoon. Lord, may your anointing be with your servant. And I pray, O Lord, that your grace, your blessing will flow in the life of each one. Salamat po, Panginoon. May your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y makakaupo. Ang ating pong pag-aralan sa umagang ito ay pinamagatan ko pong good news for burdened people. Good news para po sa mga taong may problema, may mga inaalala sa buhay, no? Good news para po sa ating lahat. Kahapon po, tulad po ng sinabi ni Pastor Excel kanina, June 12 of every year is our Independence Day in the Philippines. And this is significant for Filipinos because being under a colony is a struggle. No? Our old folks have suffered so much under other nation, and this is why freedom is very important. Mahalaga po ang kalayaan dahil naranasan na natin na nasa ilalim po ng ibang bansa, nasa ilalim po ng ibang mga liderato, at nakita po natin kung gaano kahirap ang magiging nasa poder ng mga ibang bansa. Para po sa ating lahat, mga kapatid, gaano ba kahalaga ang kalayaan sa iyo? How important is freedom to you? 400 years had passed since Joseph moved his family to Egypt. And these descendants of Abraham had now grown over 2 million people. Sila po ay dumami mula po ng si Joseph ay tumira sa Egypt. And to Egypt, new Pharaoh. Ang tawag po sa Pharaoh, a ruler of ancient Egypt. Noon po, ang tawag po sa leader ng mga Ehipto ay Pharaoh. Yun po ang pagbigkas na nasa according to the dictionary. Pharaoh. And these Hebrews were foreigners, and their numbers were frightening. And Pharaoh decided to make them slaves. So ginawa po ni Pharaoh na slaves ang mga Hebrews, no? Para po, no, so that to make them slaves so that they would not upset his balance of power. No? Kasi dumadami na po itong mga Hebrew. As it turned out, that was his biggest mistake. For God
came to the rescue of his people. Through a series of strange events, a Hebrew boy named Moses became a prince in Pharaoh's palace and then an outcast in a desert land. So itong si Moses na ito, na isang Hebrew, ay sumailalim sa bahay o sa kaharian ni Pharaoh. Siya po ay napunta doon sa palasyo. And then, after that, he was outcast in the desert land. But God visited Moses in the mysterious flames of a burning bush. And after some discussion, Moses agreed to return to Egypt to lead God's people out of slavery. Ngunit, nung pumunta po si Moses, no, Pharaoh refuses to let the people go. But God renews His pledge of deliverance. So sa umagang ito, atin pong pag-aralan kung ano yung good news na sinasabi ko para po sa mga burdened people. What is the good news for the burdened people? Una po, sa ating teksto na binasa kanina, we can learn that God cares about our burdens. God cares about our burdens. Sabi po sa Exodus chapter 6 verse 6, sabi po niya, "And I will bring you out from under the yoke of the Egyptians." Sabi po ng God, ng Panginoon, ating Panginoong Diyos, ilalabas ko kayo mula po sa kaharian ng Ehipto. Moses and Aaron took their message to Pharaoh just as God directed. The unhappy result was harder work and more oppressions for the Hebrews. So nung pumunta po si Moses at Aaron kay Pharaoh, sa leader po ng mga taga-Ehipto, ay mas lalo pong pinahirapan ang mga Hebrew. No? They work harder. Mixing straw with mud made bricks stronger and more durable. So Pharaoh had supplied the slaves with straw. But now, he made them find their own straw and keep up their production quota as well. Ang ginawa po ni Pharaoh, imbis na palabasin ang mga Hebrew na hinihingi ng Panginoon sa pamagitan ni Moses at ni Aaron, ay hindi po pinayagan. Ang ginawa po ni Pharaoh ay mas lalong pinahirapan ang mga Hebrew. Ang ginawa po niya, dati po nagbibigay siya ng straw, no, to mix with the mud to make a bricks stronger. Ngunit dahil po sa ginawa ni Moses and Aaron na paghingi ng kalayaan ng mga Hebrews, ay ginawa silang mas lalong hinigpitan ni Pharaoh ang kanilang trabaho. So hindi na sila binibigyan ng straw. Ibig pong sabihin nun that the Israelites foreman were caught in the middle. First, they tried to get the people to produce the same amount. Then they complained to Pharaoh, and finally, they turned to Moses. So, itong mga taong mga Hebrews, siyempre nag-complain sila dahil hindi na nga sila binibigyan ng straw para gumawa ng bricks. Pero pareho yung kanilang output na kailangan gawin. Kung halimbawa yung hollow block, they have to make 100 pieces. Hindi sila binigyan ng straw, pero kailangan pa rin mag-produce ng 100 pieces ng hollow blocks. Parang ganun, no? So, Pharaoh had just increased the Hebrews' workload, and Moses protested that God had not rescued his people.
Moses expected faster results and fewer problems. So ini-expect po ni Moses, dahil siya po ay nasa poder ng Diyos, ay hindi sana magkaroon ng mas mahigpit na problema. Pero minsan po, God allows hardship. God allows suffering. God allows burdens. No? When God is at work, suffering, setbacks, and hardships may still occur. No? Hindi po ibig sabihin na pag tayo po ay nasa kaharian ng Diyos, nasa poder ng Diyos, ay wala na tayong mga sufferings, mga setbacks, mga hardships that will occur. In James chapter 1 verses 2 to 4, we are encouraged to be happy when difficulties come our way. Problems develop, no? Or problems develop our patience and character by teaching us to trust God to do what is best for us, to honor God in our present situation. So, minsan po, problems, burdens comes to us dahil meron pong gustong ituro ang ating Panginoon Diyos. And that is to trust God to do what is best for us. And look for ways to honor God in our present situation. Maghahanap ng paraan kung paano po tayo makapagpuri sa Panginoon Diyos. To honor Him. To remember that God will not abandon us. And watch for God's plan for us. So pag tayo po ay nakakaroon ng mga problema, we should look for ways to honor God in our present situation. Kung ano man po yung nararanasan natin, imbes na tayo po ay mag-complain, imbes na tayo po ay magturo ng tao. Tulad ng pangyaring ito, the people turned to Pharaoh and then finally they turned to Moses. At sila po ay nagko-complain kay Moses. Bakit mo kasi kami dinala dito? Instead po na ganun ang gawin natin, let us remember that God will not abandon us. And let us watch for God's plan for us. Because God cares about our burdens, mga kapatid. Exodus chapter 6 verse 6 is a promise for hurting times. God knows about our pain. Alam po ng Diyos ang ating nararamdaman. Alam po ng Diyos ang ating paghihirap. Alam po ng Diyos ang ating sakit na nararamdaman. And our burdens are important to God. Mahalaga po sa Diyos ang ating mga burden. When we face great problems, God has an opportunity to exercise His great power. No? As the Hebrews' troubles grew steadily worse, God planned to intervene with His mighty power and perform great miracles to deliver them. So habang ang mga Hebrew po ay naghihirap, nagplano ang Diyos na sila po ay iligtas. The question is, how big are our problems? Big problems put us in a perfect position to watch God give big answers. So sa pamamagitan po ng ating mga problema, kung ito man po ay malaking problema, this is the best way to see and to watch God give big answers to our big problems. So kung meron po tayong mga problema, meron po tayong mga burdens, God
can help us. God cares our burdens. God cares our problems. In Hebrews chapter 4 verse 16, prayer is our approach to God, and we are to come with confidence. Come with reverence because He is our King, but also come with bold assurance because He is your friend and counselor. So ang Diyos ay kaibigan mo, no? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng advice. So huwag po tayong pumunta kung sino-sino. Tayo po ay lumapit sa Diyos. Pag meron po tayong mga problema, pag meron tayong mga burdens, pag meron tayong mga struggle sa buhay. No? Because God can free us from that problem. Number 2 point, why God or how our problems are resolved. God cares about our bondage. God cares. What is the good news for the burdened people? God cares about our bondage. Sabi po niya sa Exodus chapter 6 verse 6, I will free you from being a slave to them. What is the difference between burdens and bondage? Ang burdens po ay yung mga concern natin, mga problema natin, mga cares natin, no? But bondage is controlled by a person or substance. Ano ba yung mga bagay na nagko-control sa atin? Does something control you? What controls you? Alcohol or another drug? A temper that brings you grief? No? Ano ba ang kumokontrol sa buhay mo? Alcohol ba? Drug ba? Or meron kang temper na hindi mo makontrol? No? That you cannot control yourself. Mainitan ang ulo, madaling magalit. God promised in these verses were fulfilled when the Hebrews left Egypt. So natupad itong pangako ng Diyos na sabi niya, I will free you from the being slaves to them. He freed them from slavery because their God became, or He freed them from slavery, became their God, and accepted Him or them as His people. Tinanggap ng Diyos ang mga Hebrew na kanilang mga tao, at nagiging Diyos ng mga Hebrews ang Panginoong Diyos. Then He led them towards the land He had promised. When the Hebrews were rescued from slavery, they portrayed the drama of salvation for all of us. Tulad po ng pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita mula po sa slavery o pagiging tau-tauhan ng mga Egyptian, ay ganoon din po ang gagawin ng Diyos sa atin. He can free us from our bondage. If we have problems with bondage over our temper, God can free us from our bondage of temper. Kung meron po tayong bondage sa alcohol, kung meron po tayong mga bondage sa buhay, God can free us. Tulad po ng ginawa ng Panginoong Diyos sa mga Hebrew, He can free us from our bondage. When God redeems from sin, He deliver us.
He accept us and became our God, or He become our God. Then He leads us to a new life as we follow Him. So mga kapatid, God cares about your bondage. God cares about our bondage. Ang Panginoong Diyos po ay nag-aantay sa atin na ibigay o magpatulong sa Kanya sa ating mga bondage. Yung mga bagay na kumokontrol sa ating buhay. The only thing that we need to do is to surrender our life to Him. Ano man po yung bondage natin sa buhay, we just need to surrender to Him. And the third point, the good news for burdened people is that God cares about our freedom. God cares about our freedom. Sabi po niya sa Exodus chapter 6 verse 6, I will redeem you. I will redeem you. In 1 Peter chapter 1 verses 18 to 20, a slave can be redeemed when someone paid money to buy his or her freedom. No? So tulad po ng nangyari noong unang panahon na pag ikaw po ay slave, no? Pwede ka pong i-free sa pamagitan po ng pagbabayad ng pera doon po sa naging amo mo, no? So God redeem us from the tyranny of sin. Tayo po ay na-free mula sa kasalanan sa pamagitan po ng ating Diyos. This is not with money, but with the precious blood of His own Son, Jesus Christ. So you and me is freed from the tyranny of sin through the blood of our Lord Jesus Christ. We cannot escape from sin on our own, no? But it is only through the life of God's Son that can free us. So, alam po ninyo, every year po, every New Year, we try to make a commitment. Sabi po natin, this New Year, I will have a new resolution. Ano yun? Magbabago ako, ganito ang gawin ko. Pero alam po ninyo, kahit ano pong gawin natin, ay hindi mo natin mababago ang ating sarili. It is only through the Son of God that we can be freed from sin. In John chapter 8 verse 32, Jesus Himself is the truth that sets us free. No? Sa pamagitan po ni Jesucristo, tayo po ay makakalabas mula sa kasalanan. We can be set free from sin through our Lord Jesus Christ. He is the source of truth, the perfect standard of what is right, and He frees us from the consequences of sin. No? So tayo po ay, pati po yung consequence ng kasalanan po natin, we are freed through our Lord Jesus Christ. We are freed from self-deception. We are freed from deception of Satan. Sa pamagitan mo ni Kristo Jesus, tayo po ay ma-free from sin. He shows us clearly the way to eternal life with God. Ibig sabihin po noon, Jesus does not give us, Jesus does not give us freedom to do what we want, but freedom to follow God. Hindi po tayo binigyan ni Jesus Christ ng freedom in order to do what we want, but He freed us to follow God.
as we seek to serve God, Jesus' perfect truth frees us to be all that God meant us to be. So hindi po tayo na free in order to do what we want. Kung ano yung mga gusto natin, yun na lang ang gawin natin. No. But we are freed by the Lord Jesus Christ in order to obey, in order to do what God wants us to be. No? In 2 Corinthians chapter 3 verse 17, through the Holy Spirit, God provides freedom from sin and condemnation. When we trust Christ to save us, He removes our heavy burden of trying to please Him and our guilt for failing to do so. By trusting Christ, no, we are loved, we are accepted, we are forgiven, and freed to live for Him. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Pakisabi nga sa katabi mo, no? By trusting Christ, we are loved. By trusting Christ, we are accepted. And by trusting Christ, we are forgiven. And by trusting Christ, we are freed to live for Him. Tayo po ay nagkaroon ng kalayaan upang mamuhay para sa Kanya. Amen. Good news for burdened people. Ano pa? Yung mga good news para po sa mga taong may burden. Ano? Ikaapat po na puntos. God cares our fellowship. Sabi po sa Exodus chapter 6 verse 7, no? I will take you as my own people and I will be your God. I will take you as my own people and I will be your God. No? Ang gandang promise ito ng Panginoon. No? Kukunin tayo bilang Kanyang tao at ano? Siya po ay ating magiging Diyos. Ano? God would have fellowship with them and He would be their God. So pag tayo po ay nasa Diyos, no? Magkakaroon po tayo ng fellowship sa Kanya. At ang Diyos ang ating magiging Diyos. His presence with them is assured day and night. So araw at gabi, kasama po natin ang ating Panginoon Diyos. Tulad po ng Kanyang promise with the Israelites. Ano po yung signs na binigay sa Kanya? Kasama nila ang clouds, kasama nila ang fire, the fire of God. No? And today, we are also assured that the presence of God is with us. Kasama po natin ang ating Panginoon Diyos. We are assured that day and night, we are with God because God is with us. He will provide all our needs. He will provide the needs. Sabi po niya, kasama ko kayo at lahat ng kailangan nyo sa mga Hebrews ay ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ito rin po ang promise ng Panginoon sa atin that we can have or through the presence of God with us, we are assured that He will provide our needs. God cares. Ang panghuli, but not the least, God cares about their future. God cares about our future. Sabi po sa Exodus chapter 6 verse 8, I will bring you to the land I swore with uplifted hand. Dadalhin ko kayo sa lupa na aking ipinangako. God would keep His promises. The promises made to Abraham,
made to Isaac and to Jacob. Their heritage was guaranteed. No? The Jews had looked forward to an inheritance in the promised land of Canaan. And today, Christians can look forward to a family inheritance in the eternal city of God. Mga kapatid, kung wala kang inheritance sa lupang ito, meron pong inheritance ang ibibigay ng Diyos sa iyo. No. Dapat inheritance mo. No. God has reserved an inheritance that it will never fade or decay. It will be unstained by sin. So ang inheritance mo, kapatid, na ay hindi po mag-decay. It will never fade. Ang inheritance na ibibigay sa iyo ng Diyos, it will never be stained by sin. And the best part is that we have an inheritance if we have trusted Christ as our Savior. Ang tanong, makakasama ka ba sa mga taong pinangakuan ng Diyos ng ganito? Nabibigyan ka, magkakaroon ka ng inheritance? God cares our future. At sabi po niya, He is preparing an inheritance for us. Amen? Wala man tayong inheritance ngayon, pero ito ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak na meron po silang inheritance. What is the good news for burdened people? We may have something oppressive. We may have something, or we may have load. Meron po tayong mga encumbrances sa buhay. God cares our trouble. God cares your burden. God cares your bondage. God cares your freedom. God cares about your fellowship. And God cares about your future. When we come to Christ in faith, we can be free. Because sabi po ng Biblia, the truth will set us free indeed. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Panginoon Diyos, salamat po muli sa umagang ito. Natulad po ng Independence Day na aming sineselebrate sa Pilipinas every June 12 of the year. Panginoong Diyos, salamat po dahil sa inyong mga salita that you have promised to burden people. Thank you for the good news. Good news para po sa mga taong nag-struggle. You care for our burdens, you care for our bondage, you care for our freedom, and you care for our fellowship, and you care for our future. Salamat po, Panginoon, dahil sa kabila po ng aming nararanasan sa mundong ito, ng mga kahirapan, mga paghihirap, Lord, thank you because you have promised freedom. You have promised that you care for us, that you care for our burdens, that you care for our problems. Salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang nagligtas sa amin. Kayo po ang nagbigay ng kalayaan namin. Kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa mga problema, kalayaan mula sa mga paghihirap namin sa mundong ito. Lord, salamat po dahil kayo po ang aming pag-asa. Kayo po ang aming Diyos na magbibigay sa amin
ng kalayaan sa lahat ng aming mga paghihirap sa mundong ito. Lord, thank you because you are a God who cares. And we commit to you, Lord God, our burdens, our bondage, our freedom, our fellowship, and our future. We thank you, Lord, because you love us and you care for us. We give you glory in Jesus' name. Amen. Salamat po. Tayo po ay makakaupo. Praise. Okay, so praise the Lord. Ayan, happy Independence Day sa atin kahapon. Sino ang nag-celebrate ng kanilang singleness? Okay. Independent. Anyway, dako po tayo sa ating announcement. Bago ko po i-announce yung mga nandito na announcement, thank you for fellowshipping with us through live stream. We have here, thank you for continually commenting sa ating comment box kasi doon tayo nakikita-kita. Doon natin nakikita yung iyong interaction, yung inyong mga reaction. So, thank you for being with us. Ate Sara Apako, good morning po. God bless, sabi niya. And from Ate Emma, so si Ate Emma, hi Ate Emma and family. Praise God, to Him be all the glory, honor, power, and authority now and forever. Ayan. So from Ate Chato, a joyful Sunday everyone and God bless. God bless din po sa inyo, Ate Chato. Bumisita si Ate Chato dito kahapon. From Ate Emmy Tapiru, a blessed Sunday and good morning mga kapatid. From Kuya Efren Domingo Jr., praise God and we are watching with you here in Baguio. So hello po sa atin dyan, sa mga kapatiran sa Baguio. Thank you for fellowshipping with us kahit sa live stream. So, meron lang po akong update. Continue to interact sa ating live streaming every Sunday dahil doon po namin nakikita ang inyong presensya. So, you may be watching, just type, I'm watching with my family. Okay po ba? Yes, para alam namin na nakikipag-fellowship po kayo even through live streaming. Nanonood po kayo. Kasi ang update po natin dito sa ating province, especially dito sa Bayombong, sabi po dito kahapon, ay sa ating message na, ayan, sabi po, religious gatherings such as the celebration of Mass or worship involving more than 10 people are prohibited. So yun po yung ating tawag dito, update. We just want na bawiin po yung aming announcement from last time, no? Na 30% of our population from church. So hindi po pala 30%. It's kapag beyond 10 people, we are prohibited. Lalo na po kapag masikip yung church natin, pero dahil maluwag naman, so we allow 10. Okay? So, this is also in connection sa ating anniversary sa June 27. We will go live. So, wala po talagang magagather dito sa ating church. So, yung mga magagamit lang po yung mga nandito. So, celebrate with us by, tawag dito, commenting. Celebrate with us through live stream. Okay, ba't niyo ako tinatawanan? Naubusan ako ng English, no? Okay, so yun po yung update natin. So, yeah, 27, no? Hindi yan magbabago sa anniversary po natin. So, meron din po tayo announcement dito tungkol sa ating Bible studies. If you want to join, here is our schedule. Every Tuesday po sa Akangan Family at 6 p.m. So, lagi pong pumupunta doon sila pastor. So, kung gusto niyo pong mag-join at tingnan kung paano ginagawa ang ating Bible study, you might want to invite sila pastor, kami dito sa simbahan later on, at gusto niyo pong mag-conduct ng mga
Bible study sa mga neighbors ninyo, pwede po kayong sumama dito para makita niyo kung ano ang nangyayari. Every Tuesday, 6 p.m. at Akangal's Family. So pwede kayong pumunta dito sa church. Every Thursday naman sa Puguon Family, 6 p.m. sa Makate, papuntang Bambang. At saka sa District 4 po ng afternoon at 4 p.m. Thursday. Thursday po yung nakalagay dito. So, punta po kayo dito sa church para sabay-sabay po, makikisabay po kayo sa mga schedule na pupunta doon. Saturday naman at District 4, 4 p.m. every Saturday. Ayan. Tapos every Sunday afternoon at Tapirus Place, every 2 p.m. naman po. So, yan. Punta po kayo dito sa church para makisabay po kayo sa mga magba-Bible study. We have a challenge here. We need donors. We need generous people to give for the expansion of the construction ng church building sa Gawin, Paracelis, Mountain Province under Pastor Donicio or Pastor Redon and Brother Carias. So ito po ay kailangan po nila ng fund or support para ma-construct po yung kanilang church building doon. So hindi natin alam kung ano yung need po nila, but yun po, we need fund to support them. Continuous pa rin po ang ating pagtanggap ng inyong mga tithes and offering dito sa church. Every Sunday, we give our church tithes here. Pero anytime po, you can send through GCash or bank deposit. So, alam nyo naman po yung GCash number natin. Laging fina-flash yan ni Julian sa ating group chat or sa ating ECC updates. Pati rin po yung bank number, account number. So, paki-send po doon yung ating tithes and offering. Or kung gusto niyo po, i-deliver dito sa church physically, lagi pong open si Julian dito sa church. Okay? So, you can bring here in the church. Yan. So, Pastor, may po kayong update tungkol sa pagbisita niyo po sa any updates sa pagbisita po doon sa Alfonso Lista? Thank you, Brother Moses. Anyway, yung sinasabi ni Moses kanina na construction ng Gawin Church Building, ito po ang ating pinaka-project in celebration of our anniversary. So, instead na mag-celebrate tayo ng mag-party, ibibigay na lang natin yung ating support doon sa construction ng church building. Kaysa mag-celebrate tayo ng bongga, ay hindi na po. Kasi mas kailangan po nila ang tulong natin doon sa ating outreach. Salamat, Brother Moses. And we need financial help. Actually po, yung as per information, meron na po tayong kahoy doon na ready na doon. Ang dimension po ng building nila is 18 feet by 24 feet. So, ang kailangan po doon ngayon ay yung ibibili ng yero, yung ibibili ng langgweta, ano pa? Yung mga ibang kailangan doon ay, of course, we need construction materials, other construction materials para po maipatayo yung building. So, ang hinihingi po natin sa ating mga kapatiran ay kung meron po tayong mga pwedeng ma-donate na cash, pwede po ninyong ipaabot sa amin, and through, you can call me, you can call Pastor Excel or si Julian para sa anumang impormasyon kung meron po tayong mga donation.
specifically for this purpose doon sa construction ng Gawin church building because we need financial support for this. At nung pumunta po kami nung last Thursday po ay yan po ang update natin. At malaki yung church po natin ng Sinatalungan ay nag-extend sila, naggumawa ng extension kasi po medyo maliit yung building nila pero nagpadagdag sila ng mga 5 meters more or less at medyo humaba yung church building nila. But wala pa silang kompleto na diding kaya kailangan din po nila ang finances. But anyway, mas priority po ang Gawin because hindi pa po na ipapatayo yung building doon. Kasi sa kasalukuyan po, sila po ay nakakandang ng kanilang service doon po sa bahay ng isang membro po natin doon sa Gawin. No? So, any more concern? Pag wala na po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat muli sa umagang ito, sa inyong paggabay sa amin. Salamat din po sa aming mga kapatiran na dumalo ngayon dito sa church. Lord, bagamat marami po kaming mga restriction dahil po sa pandemic. Lord, salamat po dahil sa pamagitan po ng live streaming, we can reach out to our members and other people. Lord, dalangin po namin na habang sila po ay makikinig sa inyong mga salita na aming pinag-aaralan, nawa po Panginoon, ay bigyan mo kami ng mas malinaw na pagkaintindi sa inyong mga salita. Lord, I pray that your Holy Spirit will continue to minister to each one, Panginoon. Lord, thank you sa nakaraang linggo sa inyong paggabay sa amin, sa inyong proteksyon, sa inyong mga blessing, Panginoon, for the way you provided our needs every day. Lord, salamat po dahil kayo po ang nagsusustain sa amin. Lord, we pray for our visitors or the first comers who came here to church ngayon. Lord, dalangin po namin na kayo po ang tumulong sa kanila. Even these students, Lord, dalangin po namin na tulungan po sila sa kanilang pag-aaral. And Lord, we also commit to you yung mga kapatiran namin na nagbi-business, Panginoon. Lord, it's really hard, Panginoon, na dahil po sa pandemic ay affected po ang mga businesses, Panginoon. Lord, I pray that through your mercy and grace, nawa po, i-bless niyo po ang mga businesses ng aming mga kapatiran. Lord, may they experience your presence and your blessing in their businesses. Lord, we also commit to you ang aming spiritual na buhay na Panginoon, tulungan po kami upang kami po ay patuloy na lumago sa aming pananampalataya. Lord, we commit to you even the church building construction sa Gawin na nawa po, kayo po ang mag-provide at magbigay ng blessing sa mga kapatiran upang sila po ay makatulong sa pagpapatayo ng building doon po sa Gawin. Lord, thank you for those people who have that heart, O Lord, for the ministry that you have entrusted to us. Lord, we pray, Lord, that you will provide the needs, yung mga yero, yung mga bakal, yung mga pangangailangan doon upang maipatayo ang building, church building po nila sa Gawin. Dalangin po namin na kayo po ang magbigay ng mga tao, mag-touch ng mga puso ng mga tao, Panginoon, na mag-donate, magbigay para po sa building na ito. Lord, we thank you even for the news that we have heard from the pastors, yung mga dumadami o marami pong mga na-open ng mga Bible studies because of this pandemic or because of your mercy, because of your grace. Nawa po magpatuloy ang mga iba't ibang mga Bible studies at mga gawain. Lord, thank you. Salamat po sa inyong gagawin sa amin. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa atin ang lahat ng kailangan natin upang may sagawa ang kanyang kalooban. At sa pamagitan ni Jesucristo ay gawin niya ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Amen. God bless po.
po.